Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa pagkakataon muli ninyong ipinagkaloob sa amin na maipagdiwang ang iyong anibersaryo sa lugar na ito ng dambana, Panginoon, na ikaw ay aming sinasambat, itinataas ang banal mong pangalan. Salamat sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makapagninilay ng iyong mga salita. At ipinagpapasalamat namin, Ama, ang napakaraming taon na kami po ay iyong iningatan, pinagpala at sinamahan. Dalangin namin, O Diyos, na marami pa pong taon ang dumating sa amin, na kami po ay makapagbabalik ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay buksan sa aklat ng mga awit. Awit, Kabanatang 71, talatang 11, Psalm 91, verse 11. For He will command His angels to protect you wherever you go. Sa ating pong sariling wika, susubuhin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ikay maparoon, tiyak na iingatan. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang kanyang salita. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At habang pumapalakpak, sumisigaw ng Hallelujah! Sabihin po natin, salamat o Diyos sa iyong pag-iingat sa aming buhay. Ayan. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid. Ang mensahe pong aking ibabahagi sa inyo ay may pamagat po na Song of Trust and God's Protection. Awit ng pagtitiwala at proteksyon po ng Diyos. So, yan pong aking paksa na napili ay kinuha ko rin po sa key verse ng invitation po ng ICP, mga kapatid. So, bibigyan ko po kayo ng maiksing background about this book of Psalm, mga kapatid. Ito po ay nakaklassified as awit ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanyang may likha, mga kapatid. Ito pong klase ng doktrinang ito na merong anghel na aagapay at mag-iingat sa iyo ay lumaganap po nung time po ng post-exilic period, mga kapatid, kung saan ang mga Hudyo po ay under po ng Babylonian captivity. However, mga kapatid, wala pong malinaw na pahayag ang mga Bible scholars kung anong era ba talaga ito nangyari, mga kapatid, or mas naging umusbong, mga kapatid. Pero ang isa sa kanilang mga sinasalaysay, mga kapatid ko, kay Kristo, na ang verses na ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng countless ways ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilalang, mga kapatid. Amen? So, alam niyo ho, ito pong Salmo 91, kung inyo pong tatanungin sa mga hindi po prayer partners, kasi meron pong mga nagsisimba na hindi po prayer partners, no? However, nawa maging prayer partners. Marami po tayong mga kapatiran na kahit walang binabasa ay sa ulo po ang Salmo 91. Amen? Taas nga po ang kamay ng kayang i-recite ang Psalm 91. Buti pa kayo, kapatid. Amen? Alala ko po, nung ako po ay nasa PFCC Gumaka, kami ay kakain na. Gutom na kami. Sabay sabi po ng aking head, mag-Salmo 91 tayo. Naku, napakahaba pa naman, mga kapatid. Alam niyo ho, marami pong mga congregation, mga kapatid, na ang Psalm 91 ay ginagamit nila sa maraming iba't ibang okasyon at pagkakataon. Ang iba naman po, ginagamit po ito as a night prayer. Ang iba naman po ay ginagamit ito as a prayer for exorcism, yung mga taong sinasaniba ng masasamang espiritu. At ang iba naman po, ito po ay panalangin para sa mga taong may sakit at panalangin po sa mga taong pinagagaling po ng Diyos.
So dito po sa Psalm 91, maaaring ang nagsasalita po dito ay isang priest, isang propeta, isang hari o isang tagapagturo. At kung papansinin po natin yung verse 13 hanggang 16, ang Diyos na mismo po ang nagsasalita. So meron pong iba't ibang author sa loob po ng Psalm 91. Hindi lang isa ang nagsasalita, mga kapatid. So, sino man yung nagsasalita? Prophet man siya, priest man siya, o si Yahweh man siya, mga kapatid, isa lang po ang pinapatunayan nito. Na kapag under po tayo ng God's protection, under tayo ng malabay na pakpak ni Yahweh El Shaddai, tiyak na hindi tayo mapapahamak. Amen? Now, simulan ko po sa Psalm 91 verse 1 and 2. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Dito po sa verse 1 pa lang, nagpapakilala na po ang Diyos sa dalawang pangalan. Una po, ang sabi dito, whoever dwells in the shelter of the Most High, God Most High, El Elyon. Amen? Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasang Diyos, El Elyon. At mananatili sa kapangyarihan o mananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, El Shaddai. Amen po. Pag sinabi pong El Elyon, ang ibig sabihin po nito, Diyos ng langit at lupa. The God who owns everything, mga kapatid. So kapag sinabi po na kinakalinga, meron pong tinatawag na shelter or secret place na hindi po accessible sa lahat ng tao. Bagkus doon lamang po sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Sabi po ng ilang mga pag-aaral, ang tinutukoy po dito na sacred place or lugar na kung saan ikaw ay ligtas ay yung tabernacle at yung templo, mga kapatid ko kay Kristo, na hindi ka basta-basta pwedeng makapasok kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, we will rest in the shadow of the Almighty at mananatili sa kapangyarihan niyong makapangyarihan. Sa English translation, shadow is a place of protection, mga kapatid. Amen po. Kapag tayo po ay nasa silong ng pag-iingat ng ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Another thing, sabi po ng verse 2, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. So sabi po ng salmista, He is my refuge and fortress. Amen po. Kilala ko ang Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Amen. Kilala niya na yung Diyos na kanyang tatakbuhan at lalapitan, siya ay secured at merong assurance. Ito po ang ipinagkaiba natin sa ibang mga relihiyon. Halimbawa po sa iba, sila po ay mga politist, yung marami silang Diyos na pinaglilingkuran. Ang katwiran nila, pag hindi sila pinakinggan ng isang Diyos, papakinggan sila ng ibang Diyos. Kaya sila ay sumasamba sa baka, sumasamba sa elepante, sumasamba doon sa ribulto na maraming mga kamay. Bakit ang dami nilang Diyos? Kasi kapag hindi sila na-answered prayer doon sa isa, meron pa silang nakareserbang isa. Amen? At nung minsan po na yung mga taong yun ay nagsimba, pumasok po sa simbahang Katoliko. Sabi daw po, kakaawa naman ang Diyos nyo. Nag-iisa na nga lang, nakapako pa. Pero ito po ang magandang ipinagkaiba. Iisa ang ating Diyos, mga kapatid. Pero yung Diyos na yon ang nagbigay ng buhay para sa atin at nagligtas. Sila, maraming Diyos na inaalayan, pero hindi nag-alay ng buhay para sa kanila. Ito ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin. Amen, mga kapatid? So, God is my fortress. Kaya ho, yung tao po na nagtitiwala sa Diyos ay meron po siyang assurance and access sa pag-iingat po ni Yahweh El Shaddai. At ito po ay inihahalin tulad sa isang inahin na ginagather niya yung kanyang mga inakay, mga kapatid. Di ba ho? Ang inahin kapag tinetret mo yung kanyang mga sisiw, yung kanyang pakpak,
ay kanyang ibubuka para hindi mo maagaw or makuha yung kanyang mga inakay. So sabi po dito sa verse 13, ito po ay intended to teach sermon na kinakatalog po yung different situations po ng pag-iingat ni Yahweh. And then 14 to 16, ito po ay tinatapos po sa pamamagitan ng pagsasalita ng Diyos na kapag ikaw ay nagtiwala at kinilala mo siya, makakaasa ka ng tulong at mahabang buhay, mga kapatid. Amen? So those who dwell and conscious na nasa ilalim siya ng shelter at shadow ng Diyos, mga kapatid, hindi po siya basta-basta pwedeng kantihin ng kaaway, mga kapatid. Amen? At ang pag-iingat po ng Diyos ay hindi po limited sa isang espasyo o sa isang lugar lamang, mga kapatid. Kundi kahit saan ka naroroon, malayo man o malapit, maliwanag man o madilim, nasa ilalim ka man ng dagat, nandoon po ang pagsama ng Diyos, nandoon po ang kanyang pag-iingat. Amen? Kaya dito sabi po dito, there are snares, traps, pestilence, plagues, war, and dangerous animals. Merong mga salot, mga umang nabitag, mga away na darating, mga digmaan, mga kapatid, at mababangis na hayop. Pero ang pangako po sa atin ng Diyos, tayo po ay kanyang isi-shield. Gagarantihan niya tayo ng pag-iingat, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen? Kaya ang isa pong tao na nagtitiwala kay Yahweh, mga kapatid ko, kay Kristo, of course, hindi mo naman ilalagay ang sarili mo sa alanganing sitwasyon, tapos mag-e-expect ka ng pag-iingat. Kaya nga po ang sabi ng verse, di mo aabuting ikay mapahamak. Ibig sabihin, hindi mo sasadyain ipahamak ang iyong sarili. Iingatan ka ng Diyos kung halimbawa, di mo naman sinasadya, nalagay ka sa isang alanganin na sitwasyon, doon ngayon papasok ang proteksyon at pag-iingat sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Halimbawa po, mga kapatid, nung dati po galing po akong Ambel. Ito, lesson learned. Hindi pa mahigpit sa helmet noon. Nagmotor po ako pauwi, dumaan po ako ng BGC. Yung helmet ko nasa siko. Nahuli po ako. Sabi nung sumita sa akin, saan kayo galing? Angkas ko yung tiyuhin ko. Nagmalaki pa ako, sabi ko, sa El Shaddai po. Bakit? Pag nabarog ba ulo mo? Hindi ba? Para bang ipinahiya ko pa ang pangalan ng Diyos? No? Yung hindi ka magsusuot ng helmet, ilalagay mo sa yung siko, and then kapag may nangyari sa'yo, ipapahamak mo, or mag-e-expect ka ng pag-iingat sa iyo ng Diyos. Amen? Now, meron pong mga examples na ibinibigay sa atin na hindi porket iniingatan ka ng Diyos ay immune ka na or isolated ka na sa mga pagsubok at mga trahedyang pwedeng dumating, mga kapatid. Yung sinasabi pong umang nabitag at salot, mga kapatid, fowlers and snare, mga kapatid, and plague. Pag sinabi pong salot or plague, ito po ay infectious disease na nagkokos po ng pagdadala ng bakterya. Ito po ay galing sa mga hayop, sa mga paniki, sa mga daga, na pwede pong mailipat sa tao. Karamihan po ng salot sa Israel na dumating, galing po sa mga hayop na namatay, sa mga palaka, mga kapatid, sa mga ahas, basta sa mga hayop. Kaya marami sila mga uri ng hayop na hindi pwedeng kainin. So whether a man-made or natural, God will protect us from all the dangers, mga kapatid. Sabi po ng verse 13, aking ililigtas sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot ay di ka magdaranas. Sabihin nyo nga po, salot. Lingunin nyo yung katabi nyo. Ayan. Alam nyo yung plague, sa Hebrew meaning, mga kapatid, or sa Hebrew translation, ang ibig niyang sabihin ay destructive, mapanira. At sa Hebrew meaning, iisa lang po ang ibig sabihin ng salot at yung slanderer, mga kapatid, yung mapanirang puri. Kapag ikaw po ay isang taong mapanira, automatic ikaw ay salot.
Yun po ang translation ng Hebrew, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya kapag mapanira ka, salot ka. Amen? Kapag ang dinadala mo ay distraction sa isang lugar, salot ka sa lugar na yon, mga kapatid. Sabi po ng verse 4, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. O sabihin niyo nga po, spread wings. Malabay na pakpak. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, na He will cover you ay katulad po sa pakpak ng isang agila. Amen? Kung di po ako nagkakamali, ang meron yatang pinakamalaking wingspan bukod sa American Bald Eagle ay ang Philippine Eagle. Na kapag winidespread mo yung kanyang pakpak, ay kaya niyang dumagit ng unggoy. Tignan niyo ulo yung katabi ninyo. Diba? Kanina salot, ngayon naman unggoy. Yan yata yung tinatawag na monkey eating eagle, mga kapatid. Amen? Pero sa Bible po, hindi lang basta eagle ang tinutukoy, kundi yung cherubim, mga kapatid, na naka-design po doon sa tabernacle, yung naka-design po doon sa Ark of the Covenant, mga kapatid. So, isa pa rin po ang inihahalin tulad nito, mga kapatid ko kay Kristo. Yung malabay na pakpak ay sumisimbolo po sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Amen. Saan ka man pumunta, saan ka man magawi, makakaasa ka ng pag-iingat ng Diyos. Amen. And then verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Sa verse 5, there is terror of the night and arrow by the day. So sabi dito, midnight and noonday were both times of danger. Mapaaraw man o mapagabi, anytime pwedeng dumating po ang panganib. Amen? Alam nyo, ang mga hold-upper ngayon, hindi na lang panggabi. Kahit tanghaling tapat, may mangu-hold up. Amen? So, anytime, ang panganib ay pwede pong dumating. Mapaumaga man, mapatanghali, mapahapon o mapagabi. Naalala ko po taong 2006, February 6. Ang kapatid ko po ay sinaniban ng masamang espiritu. Sila po ay nag-trip ng mga kaklasmate niya na maglaro ng Spirit of the Glass, mga kapatid. So lahat po sila na mga magkakaklasmate, pag uwi nila, nakatawag sila ng mga bad spirit, mga kapatid. And every 6 in the evening, ang kapatid ko sinasaniban lagi ng masamang espiritu. Gabi-gabi, minsan boses bata, minsan boses matanda, mga kapatid. Gabi-gabi yan. Kaya tuwing 6:00 ng gabi, ang nanay ko abot-abot ang nervyos kasi alam niya, papasukin na naman yung aking kapatid. Kasi sabi ng albularyo, naku, pag 6:00 na, malalakas na ang kapangyarihan ng mga demonyong iyan. Kaya kami naman, matakot kami syempre. Pero alam niyo ho, sa kabila po ng ganun naming experience, mga kapatid, mas lalo kaming hindi bumitaw sa Diyos. Tuwing darating po ang 6:00 ng gabi, eto naman yung pagkakataon na sama-sama kami ngayong nagsasalmo 91. Amen? Noon, pag 6:00 na ng gabi, may sanib na yung kapatid ko. Ngayon, pag 6:00 na ng gabi, ako po ay nasa prayer meeting na naghahayag na ng salita ng Diyos. Amen? Bakit po? Kung makapangyarihan ang masasamang espiritu, mas makapangyarihan si Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya mapaaraw o mapagabi, dumating man ang ambush ng hindi mo inaasahan, hindi ka matatakot sapagkat ang Diyos ay nakamasid at palaging nag-iingat sa iyo. Amen? Sabi po ng verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000,
di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. So thousands will fall, mga kapatid. Nagkaroon ng change pagdating sa setup, naging battlefield. Ang sabi dito, libo-libong patay ang makikita mo, ngunit tatayo ka sapagkat ikaw ay buhay. Alam niyo ho, napakapalad niyo kasi na-survive ninyo ang pandemic. Amen? Although, syempre, ipinagpipray din natin yung mga hindi nakasurvive. Pero kayo na nandyan, nagpapaypay, diba? Nag-uusap, umaattend ng prayer meeting, ay talagang masasabi po natin, iningatan tayo ng Diyos kasi na-survive natin yung pestilence na yun. Di ba po? Maraming mga salot ang dumating sa daigdig, bubonic plague, black death, COVID. Pero kita nyo, hindi hinayaan ng Diyos na ma-wash out ang tao. Bakit? Meron kasi siyang mga lingkod na iniingatan at pinoproteksyonan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, makakasurvive ka. Utang lang yan. Amen? Mababayaran mo yan, makakasurvive ka. Sakit lang yan, makakasurvive ka. Amen? Lalaki lang yan, makakasurvive ka. Amen po, mga kapatid. Kasi yung iba porket na broken hearted, parang mamamatay na. Amen? Sabi po ng verse 8, ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. So the punishment of the wicked, you will see. Ang sabi po dito ng salmista, makikita mo na yung mga taong masasama ay kanyang paparusahan. Alam niyo ho, meron pong isang magandang translation. Ang word po ay recompense. Ibig sabihin po, kabayaran. Ang isang tao po na gumagawa po ng wickedness, ng kasamaan sa kanyang kapwa, makakaranas siya ng recompense. Babayaran niya yun. Amen? So, in ancient explanation, mga kapatid, ang sabi po doon, the perpetrator suffers the harm he wished or tried to inflict on the innocent victim. So noon pa lang, nung araw pa lang, ang isang tao na nag-uumang ng bitag para ito ay mapahamak, ang gagawin po ng Diyos, yung bitag na inihanda niya ay sa kanya mangyayari. Amen? Kaya if you wish harm or bad luck, bad things to happen sa iyong kapwa, huwag kapatid, kasi pwedeng bumalik yan sa iyo, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Kahit na nakagawa po ng masama ang isang tao sa iyo, ang ipag-pray mo pa rin ay ingatan siya at pagpalain ng Diyos. Amen? So, andito na po tayo sa ating key verse. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon ay tiyak na iingatan. So, sa verse 11, angel will guard us in all of our ways, mga kapatid. Nasa bahay ka man, naglalaba ka man, nasa biyahe, nasa journey. Kapag ikaw po ay anak ng Diyos, ang kanyang mga anghel ay sinusugo niya upang ikaw ay samahan at proteksyonan. So, angel represents, ito po yung mga nagiging representative ng Diyos, mga kapatid, as a bodyguard, as an escort, as a guardian, mga kapatid, para siguraduhin na ikaw ay ligtas palagi. Amen? Alam niyo ho, sa Talmudic teaching, mga kapatid, meron sila explanation na ang ina-assign sa iyo ng Diyos ay hindi lang po isang anghel. 2 or more angels ang sumusubaybay sa iyo, mga kapatid. Ministering angels accompanying a person para siya ay bantayan palagi. Amen? Kaya po, ikaw po ay pinapadalhan ng anghel para subaybayan. Wala pang CCTV noon, ang anghel sinusubaybayan ka. Kaya po, kapag ang inyong mga mahal sa buhay ay nakauwi ng ligtas sa inyong mga bahay, ibig sabihin ang Diyos po ay nagsugo ng libu-libong anghel upang yung anak mong yun, yung asawa mong yun ay makauwi ng ligtas.
Amen? Ang sabi pa po dito, sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. May mga pangyayari po sa ating buhay, muntik-muntikan ka na, pero nakauwi ka ng buhay. Amen? Bakit po? Iningatan ka ng Diyos. Ito na-share ko na po sa San Antonio nung Miyerkules. Ako po dati kasi, nung wala pa ho kami sa paglilingkod, lapitin kami ng disgrasya, hindi grasya, disgrasya. Naaalala ko po, nung ako po ay nag-aaral ng high school sa Muntinlupa, sa labas hindi sa loob. Sumakay po ako ng jeep dun sa tabi ng driver kasi gusto ko malapit sa salamin kasi panay ang ganun ko. Alam niyo ho, bigla akong sinapak. May sumapak sa akin, pa! Ganon. Alam nyo, yung para talaga ako nakakita ng bituin. Tapos hindi pa nagpa-process sa isip ko na sinapak ako, maya-maya may sumapak uli, ibang tao na naman. Alam nyo, lahat ng tao nakatingin sa akin. Tapos umuwi po ako, may tama yung aking gwapong muka. Amen? Alam nyo, galit na galit ako kasi hindi ako nakaganti. Kapatid, lapitin ako ng disgrasya. Pag uuwi ako galing school, biglang may mangtitrip sa akin, hihingian ako ng barya. Pag di ako nagbigay, uupakan na naman ako, kaya lagi akong may nakaabang na barya para hindi ako sapakin. Lapitin po ako ng disgrasya. Amen? At hindi lang po ako, pati ang aking kapatid na babae. Naalala ko po, sumakay siya from Philinvest, Alabang. Yung driver naman po, habang kumakambyo, habang kumakambyo, sabay hipo. Mga kapatid, sabay chancing. Malapit kami sa disgrasya. Ito po ang napansin ko nung kami po ay naglingkod. Kahit may mga nangyayari po sa aming buhay, like for example, ako nung linggo, muntik pa po akong mapaaway dahil lang sa washing machine. Yung sinishare ko po nung Miyerkules. Hindi po hinayaan ng Diyos. Sa loob-loob ko lang, hayaan mo na yung washing machine na yan. Second hand lang naman yan, kapatid. Kasi po, yun po ang negosyo namin. Pag ikaw ay naglilingkod kay Yahweh, hindi niya hahayaang umikli ang iyong buhay. Ilalayo ka niya sa mga taong pwedeng manakit or mag-harm sa'yo. Amen? Hindi niya hahayaang ang paa mo ay matisod sa mga batong matalas, mga kapatid. Amen? Kaya ho, magtiwala tayo sa magagawa niya. Yung mga anak nyo, pag pumasok na ng school, hindi nyo na nababantayan. Yung mga asawa nyo, pag pumasok na ng trabaho, hindi nyo na nababantayan. Pero, nababantayan ni Yahweh El Shaddai. Verse 13, kahit ang tapakan mo yung mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. So meron po ditong tinatawag na asp. Ito po ay isang uri ng venomous viper na madalas po, kasi po ang Israel, meron silang mga wall. Yung malalaking bato na yon, may mga maliliit na butas. Meron pong mga ulupong, meron pong mga ahas na nagkukubli, na kapag dumaan ka o kaya sumilip ka o sinuot mo yung kamay doon, biglang may tutuklaw sa iyo, mga kapatid. So, sabi po doon, hindi lang po sa mga aksidente, hindi lang doon sa mga stumbling stones or blocks, iingatan ka ng Diyos, kundi pati po doon sa mga poisonous animals. Lingunin niyo uli ang inyong katabi. Poisonous animals, mga kapatid. Sabi po dito, kahit matapakan mo ay mga serpiente at ahas na mabagsik, pati mga leon, ay hindi ka hahayaang mapahamak ng Diyos. Amen? Sabi po ng verse 14, sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako ay kikilanlin. In verse 14, sabi po, whoever clings to me, in Hebrew word, hashek, mga kapatid, ang ibig sabihin po doon, kung ikaw ay magtitiwala sa akin, no? Whoever clings to me, iingatan ko.
yayakapin ko, poproteksyonan ko. Yun po ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Amen? At alam niyo ho, pag ikaw ay iniingatan, ibig sabihin, mahal ka. Pag pinapabayaan ka na, hindi ka na mahal. Di ba po? Di ba ho, kapag bago ang cellphone ninyo, ingat na ingat kang mabagsak, ingat na ingat kang magasgas. Pero kapag matagal na, binabato-bato mo na eh. Kasi papalitan mo na ng bago. So yung pag-iingat ng Diyos, ang isa niya pang kahulugan, iniingatan ka niya dahil minamahal ka niya. Amen, mga kapatid? So it is a language of intimacy. Hindi lang siya batas na kilalanin mo ko, iingatan kita. Kundi dahil mahal kita, kaya kita iniingatan. Hindi ko hahayaang tuklawin ka ng ahas. Hindi ko hahayaang matikitan ka ng enforcer. Amen po, mga kapatid. So, those who are faithful to Yahweh and acknowledge His mighty name ay makakaasa po ng protection at pag-iingat mula sa ating Diyos. And then sabi po ng verse 15, all who call upon me, I will answer. Yan po ang maganda po sa pakikipag-communion natin sa ating Diyos na buhay, na kapag tayo ay merong intimate relationship kay Yahweh, pag tayo ay tumawag sa gitna po ng mga hilahil ng buhay, sa gitna po ng panganib, ay makakaasa tayo ng saklolo mula sa ating Diyos. Amen? Alam niyo ho, minsan pag tayo po ay nagigipit, dami nating tinatawagan. Amen? At yung minsan mga inaasahan nating taong magliligtas sa atin, minsan kahit gustuhin man nilang iligtas ka, sila man nangangailangan din ng saklolo. Amen? O kaya busy sila. Pero ang pangako ng Diyos, sino mang tatawag sa Kanya, kikilanlin ang Kanyang pangalan, ay Kanyang ililigtas. Eto na, panghuli. Sabi po ng verse 16, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. So hindi lang proteksyon, hindi lang kaligtasan, kundi gagantimpalaan pa tayo ng mahabang buhay. Length of days, mga kapatid. Amen? Pag pinahaba po ng Diyos ang iyong buhay, it was a sure sign ng divine favor ng Diyos na ikaw ay Kanyang iningatan talaga. Kasi kung hindi ka iningatan ng Diyos, hindi ka tatanda. Hindi ka aabot ng ganyang edad. Kaya po kapag pumuti na ang inyong buhok, yan po ay crown of glory. Huwag nyo nang kulayan. Diba? Kasi kapag pumuti na po ang ating buhok, ibig sabihin, humaba ang ating buhay sa mundong ito, nagpapatunayan kung gaano kami minahal at iningatan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ito po, minsan, when something bad happens to us, mga kapatid, o kaya may nangyari sa ating mahal sa buhay, nagtatanong tayo sa Diyos Lord, bakit sa akin nangyari to? Di ba ho? Minsan, tatanungin natin siya, sa dami-dami ng tao dyan, bakit sa akin mo pa hinayaang mangyari? Pero kapag may mga magagandang nangyayari sa ating buhay, di natin tinatanong ang Diyos na, Lord, ba't sa akin nangyari? Di ba po? Pag tayo ay nakakakuha ng mga mababait na asawa, mabait na partner, hindi tayo magtanong na, Lord, bakit ako? Pero kapag ang nakuha mo, niloko ka, silaktan ka, ang lagi mong kinakanta, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal, ang siyang madalas maiwan, di ba? Madami tayong tanong pag tayo yung nalulugi, mga kapatid. Pero tatandaan po natin that Psalm 91 reminds us that there are thousands and even 10,000 things that didn't happen kasi hindi inalaw ng Diyos. Kung meron mang isang bagay na nangyari sa iyo na sa tingin mo parang dehado ka, di ba? Namatayan ka, o kaya may nangyari sa iyo hindi mo ginusto, isang bagay lang yun. Pero iniligtas ka ng Diyos sa libu-libong pagkakataon na dapat sana ay mangyayari sa iyo. Pero hindi niya pinayagan. Amen po.
So, alalahanin natin na mayroong mga bagay na hindi ipinahintulot ng Diyos sapagkat tayo po ay Kanyang iniingatan. Kapag may nangyari sa'yo halimbawa na, sabi mo, Lord, ba't kami nasunugan? Naglilingkod naman ako sa iyo, pero pwede mong sabihin, Lord, salamat kahit nasunugan kami. At least hindi ako ang nasunog. Di ba po? Kasi iningatan tayo ng Diyos. Sabihin natin, Lord, ang dami-dami namang magkakasakit ng cancer dyan, ba't sa akin pa nangyari? Kanino ba dapat? Alangan namang sa katabi mo. Payag ba yung katabi mo sa kanya malipat yung sakit mo na arthritis? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, kapatid, payag ka ba? Palit tayo ng tuhod. Di ba? Hindi rin naman papayag. Pero alam niyo ho, sa ganyang mga pagkakataon, kahit tayo ay nagkasakit, pwede nating ipagpasalamat na, Lord, bagamat ako ay nagkasakit, mas napalapit naman ako sa iyo sapagkat nagkaroon ako ng time para sa iyo. Amen? Alam niyo ho, napatunayan ko po yan. October 2019, umalis na po ako sa gawain. Ako ay nagkaroon ng tampo. Ako ay nagmalaki sa harapan ng Diyos. Sabi ko, sige, inyo na yung mga hayo nyo. Mayaman naman ako eh. Naks. Hindi, mayabang talaga ako mga kapatid. Akala ko, kaya kong makasurvive dahil marami kaming negosyo. Kami ay may paupahan ng washing machine, may school supplies ang nanay ko, may electrical shop ang tatay ko, meron akong rolling store, ang asawa ko naman ay nagpapa-order ng mga baby items. Sabi ko, kahit di na ako humayo, okay na. Alam niyo ho, lahat ng ipinagyayabang kong yun, nalugi. Yung washing machine ng tatay ko, may kumumpetensya. Ito kasing tatay ko, kwento ng kwento na malakas yung negosyo namin. Yung nakwentuhan niya, may puhunan, ginaya tuloy siya. Yung mga washing machine namin, second hand lang. Yun, puro brand new ang binili. Amen? Nalugi, mga kapatid ko kay Kristo. At sa sobrang sipag ko, napapansin ko kahit anong sipag ko sa hanap buhay, parang ang layo ng biyaya. May order, kung kailan nagmomotor na ako, biglang kakancelin. Di ba po? Naloloko kami sa mga order. Minsan, o-order sa amin, pagdating ng items, ang ine-expect niya pala yung buong higaan ng bata, ang nakalagay nga lang yung foam lang, 350. Ang gusto kasama yung kahoy na crib. Meron ba namang kahoy na crib na 350? Madaling sabi na lugi. At sa sobrang sipag ko, hanap buhay sa umaga, tanghali hanggang gabi, ako po ay nagkasakit. Lahat po ng aking kinita, kulang pa pampagamot. So lahat po ng aking pinagmamalaki ay nawala. Amen? At nung nawala yung mga bagay na aking ipinagmamalaki, saka po ako nakaalalang bumalik kay Yahweh El Shaddai. Amen? Lord, sabi ko, suko na ako. Akala ko yayaman ako nabaon ako sa utang. Sa kagustuhan kong yumaman, mga kapatid. Alam niyo ho, nung ako po ay muling bumalik sa gawain, doon ko uli naranasan. Unti-unti gumaan uli yung aking buhay. Kasi dati kahit anong pagpupunyagi ko, napapahamak ako. Sa sobrang lalim ng aking problema, di ako makatulog. Nagmomotor ako dyan sa sigsag. Pinapatuling ko yung takbo ng aking motor para dumire-diretso na ako, mga kapatid. Kasi gusto ko na pong mamatay sa dami ng aking utang noon, mga kapatid. Pero hindi po hinayaan ni Yahweh El Shaddai na ang kanyang lingkod na ito ay matapos sa ganun. Ibinalik po ako ng Diyos sa gawaing ito, sa payong niya, at naranasan ko po muli ang kanyang pag-iingat. Amen po. Huwag po tayong lumayo kay Lord. Minsan pakiramdam natin malayo ang Diyos, pero ang totoo, tayo ang lumalayo sa Kanya. Ang gusto niya, tayo ay ingatan. Ang gusto niya, tayo ay pagpalain. Kaya manatili tayo sa Kanyang malabay na pakpak. Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Ang tinig mo, Panginoon, sa gitna ng mga problema, ang aming laging hanap-hanap. Sa gitna ng mga takot at paghihirap,
alam naming tapat ka o Diyos at meron kaming mapupuntahang Diyos na aming magiging tanggulan, shelter, isang muog na matibay kung saan makakaasa kami ng proteksyon at pag-iingat. Hallelujah. Tinig mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang aming kaagapay. Ang kabutihan mo sa amin kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin hindi nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa iyo ako'y mananahan. Mananahan sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y na walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo hangad namin, Yahweh El Shaddai, na palaging manatili sa presensya mo, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Hangad lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago na. Hangad ko lang, Panginoon, luwalhatiin ang pangalan. Hangad ko, Panginoon, ay mamalagi. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo.
maraming salamat, Yahweh El Shaddai. For how many years kami ay nilukuban mo ng iyong malabay na pakpak. Nagsugo ka sa amin, hindi lang ng isang anghel, kundi libu-libong anghel upang hindi kami mapahamak, upang ang paa namin ay hindi matisod. At maraming mga ahas ang gustong tumuklaw sa amin, maraming leon ang gustong sumila sa amin, ngunit hindi mo hinayaan dahil kami po ay mahal mo at iyong iniingatan. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, at inaangkin namin ang marami pang taon ng iyong proteksyon at pag-iingat sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.